Yun, good evening. So ngayon ay April 27, day 106 ng aking learning journey sa C++ tutorial. So tara, continue tayo. Okay, so kahapon almost tapos na tong Jack and Poy or rock, paper, scissors, rock or Jack and Poy na game. Ngayon lalagyan ko ng validation. So yung mga unexpected na input dapat ma-handle ko yun or ma-handle dito sa para tuloy-tuloy lang yung kumbaga hindi mag-glitch or hindi mag-halt yung program at mag-exit or magkaroon ng ng tawag dito infinite loop. Okay, kasi more on sa pag-handle nitong game is more on loop. May mga loops na nangyayari. Kumbaga yung situation niya is naka-loop. Kaya was na isang mali lang sa sa input at hindi yun naka-catch is magkakaroon talaga ng infinite loop. Okay? So tara. I-push ko muna pala ito ano yung natin dito yun Ayan. Ayan. Okay. Then close ko na yan. So validation. Kunyari dyan in-enter ko ulit. Ayan, mga ganyan. Invalid input. Okay, so handle ka na yan. Handle ko na pala yan. Paano kung 7 invalid, 8 invalid? Okay, so any letter number invalid lang siya. Okay, so dito tayo ulit sa wala pa pala akong settings, no? Hindi na ako mag-settings. Wala na rin naman ako ilalagay. Tanggalin ko na lang. Kasi ang bala ko sa settings settings sabay easy level. Sa easy level kasi ang tinatanggal, ang nilalagay lang ito 3. So sa settings si user yung mag-define kung ilang yung limit, yung win limit yung isang user or computer. Kasi dito nakaset na ako sa 3. So sa settings ang mangyayari, pwede niya i-edit na okay, sa easy level magiging 5 or sana lang sa medium level magiging 6, sa hard level ganyan. So ganun ba? Anong tingnan ang maganda ba? So maglalagay pa ako ng settings. Validation muna ako validation. Kung madali yung validation, diretso ko sa settings. Sige, tara. So, easy. Yan, paano kung mali na input ko? 1, 2, 3, 4. Nari, letter. Infinite loop agad. Dapat hindi ganun. Infinite loop ba? Around 2000. So, mali na yan. So, dito yun sa start the game. Just enter battle options. Enter your option. Ayan, dito. Ito. Ito dapat dito ma-handle ko. So, kuha muna tayo kay simple guys. So, dito yung sa part na start node din ito yun. So, gumawa rin ako ng do dito, tapos valid guest number. Maglalagay ako ng valid kung valid ba. True. Reset scan input invalid. May ganoon pa siya, no? Reset user scan
Tapos invalid guest number. So may has notice, display notice. So tapos orange round. Okay. So ito, dito siya nagputol. Gayahin natin yung flow, no? So dito naputol, dito nagkaroon ng do. May while dito, diba? Turo ko muna. Yan. Then inunahan ng has notice kung may notice. Kung mayroong error, so has notice agad. I-display niya. Next is dito enter your guest number. So ito na yan. Enter your guest number. Ayun. Ito, ganito. If ganyan tayo, no? So kailangan ko rin yan. Ito na yun. So i-handle natin yung part na yan. So nakalagay sa condition pala nung ano, no? Yung scan. Okay. Then kapag hindi, ano ba itong reset? So ito yung reset natin. Ito need i-reset. Tapos ito yung error message. So kailangan natin yung gawin. Sige lang. Okay. So dapat ito nasa view na lang to siya, no? Set error notice, no? CIN. Sige daw. Sa views ko na siya ilagay. Sa view. Yan. Yung reset. Yan. Total, ano naman, may notice naman dito. So, gagana yan na maayos. So, sabi dito, kapag ano, reset mo, tos invalid. So, yun na, expect natin kapag mali yung ano niya, no? So, yan. Ngayon, if valid out of range, wala na akong ganyang ano, hindi, wala namang out of range dun. So, diretso na tayo. So, ito na dapat. Ito na yung buo na to. Yan. Yan, dapat yung function niya. Tapos pagkatapos ng while, ayun lang, hanggang doon lang pala sa while. Wala pa, start. End. Kunin ko na yung buong function na ginawa natin, no? Dito sa part na to. Tapos, valid guest number. So, gumamit siya ng isa pang boolean. So, gagamit tayo dito sa start the game ng boolean. Valid guest number. Valid battle option. Valid battle option. Valid battle option. So magiging reset notice tayo pag dito sa part na valid. So valid option equals true. Then reset notice tayo. Okay. Tapos magiging false pa rin siya pag assign dito, no? Tapos magiging true siya pag okay na. So valid. So while not, yan. So tingnan natin muna kung di tayo mag-error. Ay. Valid option true, saan yun? Semicolon, lagi nakakalimutan. Set error notice. Set error notice.
So ano daw error niya? Game 7 undeclared error message. Saan ba itong error message? Set error notice. Kanina itong CPU dapat. Oo nga, CPU may notice naman. Teka lang. Okay, nakita ko na. So, sa notice yun, no? Kailangan ko, ito kasi meron tayong notice dito. Kailangan ko siya ilagay dito ko na siya ilagay as public. Tapos may error pa rin, kasi ang mangyayari niyan, ito nga, ambiguous yung ano. Kasi, dito sa game, dahil may notice nga tayo dito, naglagay tayo ng notice dito. Tapos pati yung view, yung view lang ngayon nandito na sa notice. So nag-ambiguous siya, so kailangan ko ito tanggalin. Yan, para pag in-include si Viewmatic, si view include niya na si notice. Okay, so try tayo. So yan, okay na. Ano nga yung tinatest ko dito? Easy. Ay, kung kung error. Yan, invalid guest number. Mali. Invalid battle option. Ulit. Hard. Yan, invalid battle option. Okay, diba? Kahit ano pangalan yan. Yan. Paano kung 5? Wala. Oh, round 2. 5. Tabla. Saan yun? Saan yung banda? Ito. Okay, so tara tayo. Reset notice. Ayun, nilipat ko na yung reset. Sa view, no? So, para dyan na siya. Pag 5 nga, nagbalik siya. It's a tie, no? Pag 5, wala akong pinili, eh. Mali dapat yun. So, dito yun, no? Ito, kailangan ko pag dito ang ginawa, if validate out of range. Validate out of range. Ano may effect mo? Ang gagawin ko kasi dapat yung ma-input niya is so dapat nasa random numbers.
Ito kasi dito sa validate out of range na tinutukoy niya dito is kung yung sa numbers, like kasi yung sa guess the number, meron diba ako nilagay na limit from 1, 2, 3, 4, 5, diba? Ngayon gagayahin ko yun. Dahil lang option ko dito is 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So kapag wala doon sa 1, 2, 3, 4, meaning out of range. So diba validate if out of range. So gagayahin ko rin ito. So gagayahin ko rin yung validate out of range. Pero iba yung ipapasa ko na value. Sa kanya random numbers. Dapat kung magiging general to, hindi ito na random numbers. So sabihin natin date range of numbers. Range of numbers. Or yan. Naka-vector int siya, no? Vector int. So vector int. Pwede ka naman i-direct. Sige lang, range. Tapos hanapin lang kung ayan. Tapos dito sana yung ito. So may ganito rin tayo ulit. Sa bago mag-reset notice, no? Ayan ito. So bago dito sa start, may ganyan din. Ayan. May else ba yan? Meron ding else. So else reset tayo. I-reset natin ito. Tapos invalid, out of range, battle option. Battle option. Out of range. Invalid na lang. O ito, invalid na lang rin. Invalid battle option. So, dito, ang user battle option, no? Tapos dito yung 1, 2, 3, 4. Yan. Yan naman yung need natin eh. Diba? Ayan, no? 1, 2, 3, 4. Back. So kapag back nga pala, no? Hindi, 1, 2, 3 lang. O nga pala, pag 4 saan? Three lang dito kasi pag 4 ibabak ko siya eh. Sige lang. 3 tapos out of pag 4 out na yan, out of range na siya agad. So kunin ko na to. Ay, naglalaroan ako nito ah. Yan, dami dito pala. Dapat ito naka-function na rin. No? Yan. Yan yung end. Dito yung start. Subukan natin kung gagana yan. Ay, ito. Paano ba ito? Random numbers.
Vector. Bata. Yan. Neto. What is scary, Papa? Ayan, ito natin. Ha? Paano ba initialize vector? Wait lang, tanong natin sa GPT. Is this not correct? Or in C++? Is this correct? Cannot daw initialize. Hindi pala pwede yan. Mali na nga eh. Kaya nga i-push back. Ano nangyari? Ganyan nga. Gusto ko isa-isahin ko kasi yun. Eh, ganun talaga. Ganun talaga. One. Sablay. May panira na code. Panira na code. Kailangan talaga i-push back yan. Ito ang sabi ko. Kailangan ko ng space. Ito, nilagay niya ng space eh. Ano kanyang sana? Ayaw. Kailangan talaga. Bad trip. Bad trip ah. Okay na yan ah. Sige. So 1. Tapos iba yung nilagay natin. So yan, invalid option na siya.
Valid option na siya. Pag 1 siya, balik na sa dati, o diba? Pag iba na naman, valid pa rin. So, 2. Okay. Pero pag 4, pag ibaback niya yan, dapat pag i-back, magre-reset. Oh, hindi, no? So, dito yun. Invalid option yun. Dito yun sa back. Pag mag-back. Huwag ko nalagyan ng back. Oh, tapos yun na yung laban niya. Oh, nalagyan ng back. Hindi naman need. Parang hindi siya appropriate sa option. Hindi na siya battle option kasi may back. Tapos yun yung game kasi wala nang boyan yun. Tama, di ba? Reasonable naman yun. Okay, so easy. O yan. Pag ibang letter yan. Pag 5, pag 4, yan 3. Okay, you win. Okay, so 2. Kamali ako dun ah. O yan. So 1. Isa na lang. Ay, mali. O, diba? Na-handle natin ng ano. 1. Paper. Okay. Computer wins. Better luck next time. Yan. So, ayun na. Settings. Mahaba yung settings eh. Kung titignan ko dito sa readme. Ito yung settings. I-download, diba? Tapos settings. Ayan, habaw. Pero isang pasada lang. Just click here. Display settings. Bukas na yan. Bukas na lang to. Kung lalagyan ko ng settings. Ako settings lang naman natin. Papalitan ko lang yung level. Di ba kasi dito naka-static tayo na yan, 370. So dito pwedeng palitan ng yan kung ano yung sinet. Pero default niyan 3710. Tapos pwedeng palitan kung gusto update yung settings. So yan. So pwede na yan. Push ko ba? Okay, push ko na muna ito. Exit. Add validation. Okay, so yun, hanggang dito na lang yung tutorial nito at bukas gawin ko yun sa settings page niya. Siguro yun na yung last na tutorial dito sa simple rock paper scissors game. Okay, so thanks, bye.